Welcome back again to Brayla's channel. Hi guys! Alam ko pong ang lahat ng ating SSS pensioners ay alam na ang napipintong pension increase ngayong September. Marami ang natuwa at marami din ang nalungkot. Pero paano? Kung sa hindi inaasahan ay namatay ang isang SSS pensioner. Paano na ang kanyang dagdag pension? Buo pa ba itong maibibigay? O mababaliwala na lamang? Ngayon ay aalamin natin kung paano nga kung may mga ganitong senaryos, pabor pa ba ito sa mga pensioners? O pinaaasa lang ba tayo? Kung interesado ka ay para po sa inyo ang video na to. But before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan. Kaanak o kapwa po natin pensioners at please do share na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. Just in. To all SSS pensioners. Dapat alam mo. 3 years dagdag pension matatanggap ba? Kung sakaling namatay ang isang SSS pensioner. Ang detalye alamin. Balikan po natin ang magiging increase po ng inyong pension ngayong September ng taong ito. Yan ang good news na ibinigay ng SSS sa ating mga pensioners simula September 2025 hanggang sa September ng 2027. Pero paano kung sa kalagitnaan ng coverage ng dagdag pension ay bigla po tayong mawala? O biglang namatay? May bibigay pa ba ng buo ang dagdag pension? Bago po muna tayo mag-explain ay disclaimer muna po tayo. This is just a point of view analysis based on the coverage given by the SSS. It is just the own analysis, pwedeng tama pwedeng may mali, nais lang natin na maging aware ang lahat ng pensioners sa magiging outcome ng dagdag pension na ito kung magiging pabor ba o hindi. Kung titignan po natin ang September 2025 increase, nakalagay po dito ang coverage. Na dapat ay pensioners po tayo as of August 31 ng taong ito, paano kung biglang may mangyari po sa atin at bigla po tayong bawian ng buhay sa kalagitnaan ng August? Assuming, kung namatay po ang isang pensioner bago mag-August 31 ng taong ito. Ang dagdag pension po ni retiree pensioner na 10% increase ay makukuha pa rin ng kanyang asawa para sa buwan ng kanyang kamatayan. Hanggang sa may transfer na po ito sa naiwang asawa ay magiging 5% na lamang ang matatanggap ng survivor pensioner, so bumaba na po ang dagdag pension. At kapag ang isang survivor pensioner ang namatay, matatanggap pa rin ng anak ang remaining pension plus ang dagdag 5% para sa huling buwan kung kailan po ito namatay. After po nito ay wala nang matatanggap ang naiwang mga anak. Mas-stop na po ito. Another scenario naman po, assuming namatay po si pensioner ng September ng taong ito, anong mangyayari sa dagdag pension? Ang dagdag pension po ni retiree pensioner, 10% increase, ay hindi na po makukuha ng kanyang asawa. Instead ay gagawin na po itong 5% para sa kanyang survivor o naiwang asawa. Kung si survivor naman ang nawala, wala na pong makukuha ang naiwang anak unless kung hindi pa nakuha ang last pension nito. Ang tanong, paano na ang increase ng year 2026 at year 2027 matatanggap pa ba ito? Kung sa year 2025 pa lang, ay namatay na po ang isang pensioner, ay hindi na rin po matatanggap ang dagdag increase para sa year 2026 hanggang 2027. Unless, kung naitransfer sa iyong naiwang asawa bilang survivor pensioner, ay maililipat sa kanya ang dagdag increase, pero hindi na 10% ang matatanggap, kundi magiging 5% na lamang. Dito pa lang ay hindi talaga pabor sa mga pensioners dahil may mga conditions na dapat ma-achieve para ma-qualify sa nasabing dagdag pension. Ganon din naman ang magiging senaryos pagdating sa year 2026. Kung namatay ang pensioner bago pa dumating ang August 2026, ang dagdag pension po ni retiree pensioner na 10% increase ay makukuha pa rin ng kanyang asawa para sa buwan ng kamatayan ni pensioner at magiging 5% na lang pagdating ng susunod na buwan. At ganun din ang magiging senaryos assuming namatay si pensioner after ng cutoff date ni SSS. Ibig sabihin ay wala na ring makukuhang dagdag 10% ang naiwang asawa, instead ay magiging 5% na lamang po ito. At medjing sa year 2027 cut-off. So, nakadepende po sa ating mga pensioners kung matatanggap ba natin ng buo ang ipinangakong dagdag pension. In summary, base sa ating analysis, may possibility pa rin na hindi natin matanggap ang kabuuan ng dagdag pension ng pamahalaan.
Dahil sa vulnerable na nga po ang mga pensioners ay hindi po natin masasabi ang tagal ng buhay ng mga ito. Hindi katulad ng second tranche dagdag 1,000 pesos na kung saan ang ipinangakong 1,000 pesos ay otomatikong matatanggap na ng lahat ng pensioners, maliit man o malaki ang kanilang pensyon. Kaya't wala nang alalahanin pa ang mga pensioners kung sakaling may mangyari sa kanila dahil naibigay na ng SSS. Subalit yung dagdag pension natin ngayon ay hindi pabor sa mga pensioners para sa karamihan. That's it. Naway bigyan pa po ang ating mga SSS pensioners ng kalakasan at katatagan ng kalusugan para ma-enjoy naman po nila ang anumang dagdag benepisyo ng SSS. At hoping pa rin po tayo na sooner ay maibigay na rin ang matagal nating hinihintay na second tranche dagdag 1,000 pesos, maging ang universal pension na rin ng pamahalaan in God's grace. Manatili lamang po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga SSS benefits topics at iba pa na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless everyone.